Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom. Powered by the Pod Network. May na-conscious Happy ako. anniversary. Ay, sorry. Sorry, happy na-conscious? anniversary. Na-conscious ako kasi video podcast kasi ito eh. Tapos ang pangit ng lighting ko. Uy, Pero tayo hindi magagawa. naman. Sige. Ako ang oily ko. As a Ang ganda nga ng humid girl. lighting mo eh. Oh, pak. Parang kang may halo dyan. Iba talaga kapag natural light. Pag natural light Kasi- talaga. Hindi kasi nagkakasundo yung time zone na. Malamang, hindi magkakasundo yung time zone natin sa natural light. Ang ganda rin ang glow ng skin ko pag araw, no? Sa'yo din. Iba talaga naman pag araw. Kaya usually, pag gabi tayo nag-record, the advantage is yours. Pero ngayon, umaga okay lang. dyan. So the advantage is yours. Okay lang. But the pleasure is mine. Well, the advantage is ours. Kasi umabot tayo ng 3 years. Oo nga, akalain mo, talagang yun, pag kinukwento ko dito na merong podcast, ganyan, tapos parang hindi nakakamiss ng episodes, parang gulat Ay, sila. talaga? Kasi parang nandito ako, paano nagagawa yun, paano nabibigyan ng time. Akala talaga ng most people, di ba, bago ka umalis, ay mahuhold yung podcast, titigil na, mag-hiatus, ganyan. Tapos parang ako talaga, bakit? May teknolohiya naman, may Zoom Yes. naman. Di ba, hindi, parang, tingin ko naman doable siya. It never crossed my mind na ititigil siya para sa True. pangarap mo. Wow! Parang very sacrificial pa yung podcast, no? Parang salamat, Kwentong Callroom. Tapos, may mga naniwala talaga no April Fools natin na it's the end. Tapos parang may mga Fairness. nag-heart. Yung mga nag-heart, kilala ko kayo. Nakalista kayo sa akin. Akala ninyo. Tapos may mga Kasi concern yan, sabi talaga, nila, di ba? Bakit daw tayo nag-away? Ano daw nangyari? Oo. Yung iba nagtanong pa through our friends kasi nahihiya silang itanong sa atin. Tapos kumalat siya sa GC ng ospital. Di ba? Oo, umabot tayo sa ganun. Ish. Hindi ko alam. Hindi naman, Konti. wag naman hospital. Ang okay ng buong hospital. Ay, sorry. Pinannounce Nasa, sa PJC. nasa AMR, parang biglang nag-pop up notification. Parang. Pero di ba, Hindi naman, nafa-forward sa group chat. Mga group chat siguro yan. Oo. Kasi nga, alam mo naman, no? Parang, well, it Pero just mga goes to chismoso show. talaga, mga tao. Yan. Marites lang talaga mga tao. Gusto nila ng tsaa. Try nga rin mag-away. Ayoko nag-away tayo. Ano siya? Hindi, try na palakayin natin to. Ayoko! Masakit. Mabigat siya. Oh, Alam mo, hindi, promise. Pag feeling ko, naiyak na naman ako. Kumaiyak anniversary episode. Pag feeling ko may problem tayo, ganyan na lang naluloko na bigat-bigat na loob ko. Tapos ewan ko, para akong nag-Angela. Parang, ba't ganun? Ay, Grabe. To be fair, ganun din naman ako. Parang talaga. Parang merong mabigat na parang hindi ko ma-locate dito. Parang diffuse, sternal. Wow. Totoo na pala. Hindi, legit naman yun na parang ang hirap nga mag-concentrate. Pag medyo feel ko na, ay parang may something, pero walang gustong mag-open up. Pero okay naman. Okay kami ngayon. Hala, baka akala nila, ginagawa lang Kasi natin. naka-itim kasi tayo. Or naka-dark colors. Ano ba yung sa'yo? Navy blue? It's navy blue. But actually, Navy blue. hinahanap ko din yung shirt na yan, pero di ko Oo mahanap. nga. It's only a beshi. Wala ng S. Ay, hanapin ko nga yan. Or bibili na lang ako ulit. Wow. Wow. Sabi ni Ali, salamat. Hi, Ali. Shout out po. Ayan. Pero, ayan, third anniversary na natin, Besh. So, dahil, as with all anniversary episodes, this will be, a dog show episode. Yes. May mga asong lalabas. Honoring the tradition. Tradition. Yes. Pero, para sa mga nagkataon, first time nila dito, Besh, pakilala mo muna tayo. So we are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends and doctors. And our goal is to Demystify and humanize medicine. medicine. Ilang recording Gusto ko na lang, sabihin na magkakasabay kasabay. na tayo. Ay, Yan, ayun na nga, ang galing. sabay ang galing. ulit! Ilang recording Kasi- na lang. Pinlat na natin, di ba? Parang 5, 6 ba? Mga ganon.
Sige. Bago ka umuwi. Yes. Oo. Tapos ano na lahat? Face to face. Oh my God, excited na ako. Makikita nila ang bagong studio. Yes, ng Oo. ating producers. Yung Ayan. condom. Condom mo yun, di ba? Oo. Di ba sabi nila condom? Di ba sabi nila condom mo lang naman yung ano natin? Oo. Pero ayan, sa mga kakarating lang dito, welcome. Just so you know, 3 years na kami. Sana magustuhan mo to episode na to. We have other episodes that you can watch or listen to, depende kung video or audio. Sana mahanap niyo siya. Pwedeng mag-search kung may gusto kayong topic. Pwedeng mag-like, mag-share, mag-follow, mag-subscribe. Ay, wala kang subscribe. Ano ba? Pero... May announcement mamaya. Abangan nyo. Watch till the end. Sige. 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 Akala ko i-announce na. Sige. Pero, yung schedule, ibabaguhin na ba? Sige na rin. Ano tang nag-uusap? So, we drop new episodes every... Ano nga yung pag-usapan natin? Every Monday. Monday na. Kasi nafe-feel namin na syempre pag Monday mabigat yung trabaho, bugnot ka kasi Monday. So we want to be your stress reliever para sa Monday. Para maganda yung week mo, 'di ba? And we want to start the week with you, ganyan. Para ito na yung pag-usapan natin na topic na mga chika the whole week. Ganyan. So every Mondays, 5 p.m. 5 p.m. And we'll also post a highlight. Kung na-miss niyo yung Monday, may highlight na may release din every Wednesday naman. Kung wala ka pang panahon na parang pakinggan yung buong episode ng Monday, tapos gusto mong malaman kung tungkol ba saan yung episode, Tuesday, lalabas yung highlight. Ay, sorry, Tuesday pala. Mali. Ano ba yan, El? Ay, ano ba? Hala, nalilito tayo. Monday, full episode. Tuesday, yung highlight. Same time. Same channel. Same channel! Same channel! Hala, grabe yung same channel. Nung tagal ko yan hindi naririnig. Ayan, tama. Dina-double check. Okay, so tama. So, yun yung bago naming schedule. Okay. Yan. Monday and after Tuesday. This episode, ganun na siya. Yes. Okay, so... I-review ulit natin yan. I-review mamaya. Mamaya. Okay. So today, Besh, ano bang gagawin natin? So, dahil anniversary episode, so yung ginagawa natin usually ay rapid rounds natin ng isa't isa. Yay! Ito lang yung once a year na pwede naming tanungin ng bawat isa. Ng mga tanong na hindi namin tinatanong usually. Oh my God! Dapat ba serious? May bago tayong lie detector. So, pakilabas ang lie detector. Rapid rounds, pero naka-lie detector. Ang tagal. Pero pwede yun gawin, di ba? Pwede. Pag face-to-face siguro. Oo. So, yun. So, mag-rapid rounds tayo. So, 10 questions lang to. Right minus wrong. Right minus wrong. Anong wrong? Tagal, naglag. Sorry. Nagka-type. Ay. May cramming ka ba? Tapos ka na ba sa tanong mo sa akin? Tapos na. May naisip lang akong bago. Wow! Hoy! Talaga, ako din mag-isip ako. Ay! Anong sino una? Ayan. Halam kailangan sabay. Bato. Alam nung sabihin ito? Ito ako Char. Sige, ano ibig sabihin? Sa mata mo. Ano ka? Ay! Okay. Ano? Ang babaw! Parang anong gagawin? Talo ako. Ako na magtatanong. Ako na magtatanong. Ako nga yung talo Ay, ikaw na lang magtanong sa akin. Sige, main character. 10 questions, wala nang timer. Walang explain? Wala. Oo. May papalakihin ba ako? Tingnan natin. Okay. Okay. Oh my God, kinakabahan ako. Okay. Ready ka na ba? Yes. Okay. Madali lang muna. Prose or poetry? Prose. Last book you read? Last book I read. Yung natapos. Ay, yung natapos. Hala. Yung Psyche and Eros by Luna McNamara. Moisturizer or sunscreen? Sunscreen. Sunod na bansang gusto mong puntahan? Taiwan with you. Correct answer. Malayo na o malayo pa?
Malayo. Ang hirap. Malayo. Ano yun? Commute. Ano Malayo. mala? Tugtungan mo. Na o Ay, pa? sorry. O kaya Sige, o? na lang. Labo. Na. Labo. Na. Most memorable gift na natanggap mo from a patient? Meron akong gift package na tanggap. As in, individually package siya na mga regalo. May bracelet, may notebook, may earrings, may Isang pabango ba? bigay from a Isang pasyente single lang. patient? Oo. Oo, isang pasyente lang ngayon. So hanggang ngayon sinusuot ko yung bracelet na yon. May earrings din siyang binigay, meron din yung basta full package siya ng as in, Rapid rounds? paper bag. Oh, sorry. Okay. Go. Oh. Nainis ka na ba ever sa akin? Oo. Oh! Pag uwi ko, wait lang. Pag uwi ko, Sweet ka. saan mo ako unang dadalhin? Depende kung ang trip mo nun ay KFC or Texas. Hindi ba sa condo ko muna? Kasi uwi muna ako. Thought ka career mo. Writing. 5-word advice to your younger self. 5 Hirap words naman. sa Everything will be all right naman. konyo. Yun lang. Pero in Ayun fairness sa lang, 5-word advice, 10-10 lang, besh. 10 lang ba? Okay. Sige, Oo. game. In fairness sa 5-word advice mo. Agree. Ikaw naman. Ready ka na? Sige. Okay, 1, 2, 1, 2, 3, go. Boston na Pilipinas. Pilipinas? My God. Boston cream o choco butternut? Boston cream. Talaga? Ayoko naman ng Favorite choco butternut. Favorite kainan dyan sa Boston? School cafeteria. Ay, wow! Shout out to Harvard School Cafeteria. Favorite Harvard class? Organizing. Community organizing class. Anong meron sa US na sana meron sa Pilipinas? More green spaces. Okay. Anong meron sa Pilipinas na sana meron sa US? Better Asian food. Tama na. In relation to that, namimiss mong pagkain sa Pilipinas. Sisig. Okay. Pinaka mamimiss mo dyan sa US? Comfortable temperature. Oh. Sorry, ang init talaga dyan. Namimiss mong tao sa Pilipinas? Ikaw? Hindi, tanong yun. Ikaw? Binalik yung tanong. One-liner na natutunan mo dyan. Ang hirap pa. Tapos ikaw nagtanong ka sa akin ng ganyan? One line na natutunan ko dito. Never limit yourself. Ay, ang ganda. The limit does not exist. Bonus. After everything. Bonus. Ginusto ko ba yung bonus? Tapos? After everything, gusto mo pa rin ba akong best friend? Oo naman. Ikaw na nga lang yung natira eh. Ay! Ako lang natin. Visit Ikaw na nga lang natira eh. Kinikilig ako. Love you, Ben. Love you. Galing sa ilong. Love you. Happy anniversary. Bakit ito yung part na baduy na tayo? Sorry po. True. Ayan, okay. Ayan na. Sige na. Punta na tayo sa, ano bang next part? Magdo-dog show na tayo. So, dahil anniversary episode, this is also the time na binabalikan namin yung ibang letter sender questions. Tama. Sinend na questions. Binabalikan namin para sagutin ng mabilisan. Yung ibang pwede na namin i-group together o masagot ng mabilis. So, tuloy pa rin yung mga pag-send ng letters through our Google form. Pero, those will be reserved for separate episodes. Ayan. Hanapin ko lang yung sinend mo sa akin, Besh. Sige, ako muna habang hinahanap mo. Sige. Mag-login Go. ka as kwentong call. As ano? As kwentong call okay, room. okay. Okay, sige. So, Kaya yung una pala di ko nating mapa- letter ay from future med student or patient. Wala. Ay, Well, pwede naman. At some point, magiging patient ka naman. okay. Age ay 22. Preferred pronouns ay she/her. At ang chief complaint ay nahihilo. Ay, ang konyo na sinabi ko. Nahihilo. Nahihilo. Nalilito kung saan mag-a-apply for med. Hello, it's med school. Ano nangyayari sa Med. Hello, it's med school app season
And honestly, even after several med talks and conversations, I'm still not sure where to apply. Pag pumipili po ba ng med school, I feel na sobrang daming choices naman po aside from the schools in Metro Manila. But of course, may financial constraints po and we all know na medyo pricey ang med school apps. Ano po yung mga need i-consider na qualities, ng school po when choosing where to apply? Thank you. PS, hoping to bump into you around PGH someday, pero mahihiya po ako mag-hi. Ha 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 ha. More power to you and your podcast. Uy, sana naman, baka naman na-meet na natin to. Baka nakasalubong na niya tayo. Siguro nga. Oo. Hindi naman yun Hello. Doon ko talaga nag-focus sa PS, no? Na-fixate, no? Sige. Pag-usapan natin yung question niya. So, ikaw ba, Besh, ano ba mga kinonsider mo nung nag-iisip ka ng med school na applyan? UP. Only one choice. Hindi. I think, nung nag-a-apply ako, syempre, medyo hindi ko pa naman alam yung sistema talaga. So, yung tinignan ko ay ranking sa PLE, yung mga top-notcher, yung... Hindi ko maalala kung aware na ako sa pagiging OSI ng curriculum natin. Parang hindi ata. Parang hindi, as in, hindi... sa ganyang research. Hindi ako aware doon. Hindi, sinasabi ko hindi ako umabot doon. Like, kung tatanungin mo ako, ano yung curriculum ng ganyan, ng ganito, hindi ko masasagot na iba pala yung sa UP. Ano pa bang kinonsider ko? Reputation talaga yung overall. Parang yung overall na reputation. Hindi ko rin, kinonsider ko ba yung location? Hindi, inconvenient nga yun for my family. Ano pa ba? Pero mostly reputation. Buti ka nga, umabot ka pa sa ranking, sa mga performance sa board exam. Hindi na ako umabot dyan. As in, yung akin lang talaga ay, yung pinsan ko nag-UP Med. So, gusto ko din mag-UP Med. Parang, sobrang sobrang limited nung perspective ko noon. And, honestly, hindi ako nag-scope talaga kung saan med schools pa yung available. Ano ba in-applyan mo? Yes, UP, tsaka St. Luke's. Kasi parang, bakit nga ba? Marami sa amin nag-apply din sa St. Luke's. Isa din yan. Yun pala. Ay, isang pang kinonsider ko din ay yung scholarship na offering. Ayan, oo nga. Pero hindi in-applyan yung St. Luke's. Ang in-applyan ko ay UP at UST lang. Yung UST na late ako. Kasi maaga-aga yung UST eh. Parang by akala ko wala kang Char. Di ba na kailangan ng pari doon? Ay, talaga? Oo, kailangan ng recommendation from a priest or some holy person. Holy person? Oo. May ganun yun. Uy. Ay, bakit? Pero yun. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, ang i-consider ko na ay, syempre yung class size, feeling ko importante siya for me. Totoo nga. Tapos hindi natin naisip yun, no? Yung facilities din siguro, i-consider ko. Tapos, yung faculty siguro, kung ano yung mga inaambag nila in society, ano yung mga accomplishments nila, or anong, ano pa bang i-consider dapat? Well, ako, practically, parang ngayon, knowing what I know, siguro, una, baka isang malaking factor ay tuition. Kasi tama naman. Bukod sa, kung may scholarships, yan, partner rin yun. Tignan mo kung makaka-apply ka ba ng scholarships. Pero tuition din talaga. Kasi may mga kilala ko na pinili nila tong certain school kasi may discounted or may mga mas kaya nila yung tuition kaysa sa ibang school. Kasi let's be honest, med school is really expensive. As in, across the board, mahal talaga siya. Not just sa tuition, pero sa libro, uniform, tapos, syempre, 4 to 5 years siya. So, all that time ay ibibigyan ka pa ng allowance, ganyan. So, that's one factor. And siguro part of that is, ano bang tawag doon? Yung cost of locating near it. So, kung tingin mo, worth it yung med school na lilipat ka para... Yung cost of living? Para sa cost of living, para sa travel mo papunta doon. Yun yung isang i-consider versus kung merong malapit sa inyo and you also want to do med school there, okay lang din. May mga kilala ako na classmates ko ng college nag-relocate back to their provinces or near their provinces for the med school na nandun. Kasi, ano naman,
although there are prominent schools, there are a lot of med schools already. Kailangan mo lang din talagang i-weigh kung Mm. kumusta yung performance, kung Oo. gusto mo ba doon, or yung environment din. Isang hindi ko talaga kinoconsider noon na whether a university or a med school ay hindi ko naisip noon yung environment. As in, di ba, uso dyan yung mga ano, di ba, campus tour, mga ganyan. Ikaw, Mm, mm, mm. nagpapa-campus tour ka dyan. Hindi ko yun naiisip dati. Pero hindi naman sila Hindi mag-apply ko, dito. oo nga, wala lang. Okay, Nagka-campus sige. tour ka dyan. Hindi kasi yun uso masyado dito. I think meron, pero ako hindi ko siya ina-avail or Like yung hindi ko ano, tinignan. wala pa rin ba masyado yung parang open house for Open pre-med house. students na parang fourth year, third year? I think meron, pero hindi lahat ng school ata. Meron ba Oo, sa oo, UP? oo. Parang wala akong naalala sa Parang wala UP. nga, no? Wala nga. Oo. So, I guess it helps din na doon ko na-realize na important din pala yung, alam mo yung pagpunta mo doon. Kasi May certain vibe yung, kasi yun, di ba? Tama ba? oo, yan, may vibe na hinahanap ka na Oo. ito, this feels right. Wow! Oo, parang at home ka dito, okay yung Mm-mm. environment. Naalala ko talaga noon, nung pagpunta ko dyan, umuulan, baha yung Pedro Ay, Hill. So parang, totoo ba ay, talaga to? Parang, ang haba oo. ng pila. Tapos parang medyo Mm. lumaluma pa yung Mm-mm. Calderon talaga noon eh. So parang, Oo. kung i-consider, kung naisip ko yun dati, parang mada-downgrade yung ranking ko sa Pero, UP. not to say that the vibe should be the main factor. Pero may ano Mm-mm. siya, may contribution siya. Pero alam mo, nung Mm-mm. pagpasok ko ng Calderon, na-appreciate ko yung old school energy niya. Yun naman yung na-feel ko. Parang, parang Ah, natuwa ako sa may mga paintings on the wall, tapos to be may fair banister naman, na pang debu, ganun. parang na-feel mo na parang this hall parang was once inhabited by, hindi ko alam, na mga parang ancestors natin na may Or it's ginawang been here for mabuti a sa while. society. Oo. May Oo, ganong vibe parang, siya eh. yan, gusto ko yung ganong energy niya. Kahit nung yung UP Manila, yung College of Arts and Sciences, maraming sira doon. Pero yung general energy nung Rizal Hall, parang, Very university yung feels. mm. Okay. Although, parang, to be fair, hindi ko pa nakikita nun yung sa Diliman, yung sa Los Baños. So, I guess, okay na to. Okay na to, oo. Meron pa ba? May So, habol ayan pa? yun. Or next na? Wala naman, oh. Next na. Oh, Okay, ikaw next. na. Ako na magbabasa. Sige. Si Grandpa. Okay lang. Grandpa, 29. Uy, ba't mo kilala? Char. Kilala ko to. Tagsabi Sige. siya daw to. Ang yung chief complaint niya, miss ko na si Ella. Joke. After to stay or not, which is reference to an episode we had, baka pwede po mag-delve deeper sa why magstay. Okay. Dear Ate Charo, Ella at JB. Nasama na si Ate Charo. Maraming salamat po sa pag-elevate ng discussions on medical or health concerns na di na didiscuss sa loob ng classroom. One of my favorite podcasts talaga. Very relevant, pero masaya. Listening to the latest episode, hoping mapalalim din ang discussion regarding why stay and how to stay. Mga options na mga gusto pero di masyado sure ano pwede nila gawin. Hehe. Sorry, medyo labas na yata sa call room, pero baka okay din pag-usapan. Maraming salamat at naway marami pa kayong ma-inspire. Warmest regards, Grandpa. Thank you, Grandpa. Si Grandpa nag-guest na yan dito. Oo nga. Tsaka, nakikinig siya, no? Nakikinig Magpapatunay siya. ka na nakikinig siya. Okay, good. Oo, Wow. bakit may Baka pa-host in-adjust na? lang tayo sa one of my favorite podcasts Oh, talaga. may pa-host, may pa-oath taking na. Yes. Oo. So, Oh, ang so ikaw, kanyang Bes. ay pero meron na bang episode na na-cover Ano? tong why stay and how to stay? Hindi, meron tayong to stay or not kasi may letter sender tayo Oo, nun oo, dati. oo, Parang oo. gusto niya lang palalimin kung ano yung mga magpapastay sa'yo, paano ka Mm-mm. magsistay. And tama ka, may mga episodes na tayo that talk about that a bit. Siguro hindi lang siya yung focus or not the original question, ganun. Like yung sa DTTB episodes natin na dalawa, parang Yeah. medyo in a And way, it answers how to stay. If you want to yes, stay, you yes. can join the Mm, program for 2 years and mm, then mm, makikita mo kung mapapastay ka nga talaga, depende sa magiging experience mm. mo. So, isa yun. Ano pa And ba? Ano pa bang... the public health episode, we Yes, had, yes, yes.
We had Yan Yan and JR here on the pod to talk about their initiatives or what they're involved in, ganyan. So those are very possible avenues that our listeners can explore when they're thinking about what to do here. Ano pa ba? Yes. Yung regarding sa why stay, yung mga health is political episode, hindi namin direct na sinasabing yun na mag-stay kayo dahil doon. Pero kung aalis kayo, sino nang mag-aayos nun? Galit. Sino nang mag-aayos nun kung aalis, di ba? Oh. Gusto ko din yung episode with Sir Lopao. Yung, Isa pa yun, yung comment. Yeah. Ang atake nun sana ay community medicine, kumusta siya. But we talked so much more about what it means to be healthy, what it means to help, what it means to be a doctor, what it means to be a doctor in the community. Yeah, I really like that episode kasi parang it grounds you on, and it questions you on your own values, on your own priorities. So I guess isa yun sa mga kailangan pag-isipan when you're considering why you're going to stay, and then siguro yung how to stay. Marami naman. And kung ano lang din, kung mas madali lang ay pwede ka naman ditong mag-subspec, pwede ka ditong mag-GP, pwede ka Pero ditong to be fair naman kay Grandpa, pwede rin namang i-separate episode na parang ano nga ba ang mga ano nga ba yung mga actual na concrete ways paano magstay sa Pilipinas as a doctor? Yeah. Like ano yung pwedeng gawin? And how do we make the environment, alam mo yun, more welcoming and more encouraging for doctors to stay? Kasi hindi ko rin naman masisi yung mga umaalis. Kasi meron talaga silang priorities in terms of finances, in terms of their families. Career. Yeah, yun. So, hindi ko sila masisi because we have limited options also here in terms of other things. Pero, yun, magandang episode yun. And sana matuloy siya sa an in-person episode in the future. Agree. Okay, next. Next. So from, may reference pa to? To when? Hindi ko alam. Okay. 24, he, Wala tayong him. overthink. Social science and medicine ang kanyang chief complaint. Actually, medyo mababaw na chika lang ito and somehow medyo connected sa episode 49. Pakihanap, Besh, ano ang episode 49 habang binabasa ko. Pero, would like to know sana kung anong place or current situation ng social sciences sa med, both at med school and in practice. Lols, as someone from the social sciences, pansin ko lang kasi na hindi masyadong nagbibigyang atensyon ng social sciences based sa mga friends ko in med. I mean, gets na maraming need na aralin ng mga med students pero parang nawawala ng place ang soksay sa med. At least from what I observe, hehe. Also, kahit na any course can be a pre-med course, may mga kilala ako na nadi-discourage kumuha ng soksay courses kasi, quote, di raw magandang pre-med. Wala akong maisip na pero ayun, wanna shed light lang sana sa usaping ito. Ang episode 49, Besh, ay yung episode natin with Jacob and Lance, Kwentong College Course. Okay, yes. Okay. Oo nga. Ang galing, na-bring up to. Maganda yung episode na yun. Yung tanong niya lang na role of social sciences sa med, kung papalawakin mo pa ng konti, like for example, in public health, which is part of med, malaki yung role niya kasi the social determinants of health, ginagamit mo yung social sciences para mas maintindihan yung social determinants of health. Kung field mismo. Pero kung as a course naman, for me, medyo bias nga ako sa social sciences in such a way na nagiging mas holistic ka at well-rounded ka sa mga ibang topics na pwede mong i-intersect sa med. For me, di ba? Tsaka ako, well, I realize na kaya ko rin gusto talaga yung med is because of the social aspect of it, the way it engages with humans, the humanity side of medicine, na tama na si letter sender na minsan, hindi masyadong nabibigyan focus because the clinical, the scientific, that side of medicine is very heavily focused in most med schools. But when you look into the social aspect of it, whether justice, humanities, it's really important to maintain that kasi you lose so much of the context kung saan nanggagaling yung mga pasyente natin kapag ang isipin mo lang is the
biological, the scientific side of it. Oo. Kasi I do believe that doctors who are in who've come to terms with their emotions, with their humanity, and often think about this consciously, they tend to make better doctors. May magandang quote si Rita Charon dyan, Besh. So, Rita Charon is the champion of narrative medicine, started it in Columbia University. And meron siyang super gandang quote kung bakit dapat bigyan natin tong pansin. Pwede ko babasahin? Ayan. Pag sinabi ko bang Yan, so, hindi mo babas. ay, wag mo. Mapapigil ka ba? O go. Ayan. So, sabi niya, this is what we call empathy, that you understand from the other person's perspective, their experience. If you're not prepared for such profound emotional experiences, the natural and probably only recourse you have is to detach and is to experience your work like this from arm's length and to hide behind the various barriers that we all hide behind of objectivity and I only have 6 minutes for each patient and all of that. Unless we can attend to the interior life, the courage, if you will, of our developing doctors, we will end up with doctors who flinch when things don't go well, who abandon patients when they're dying. Yun. Parang, it's something I believe that we should continue to hold on to keep intact. I believe everyone starts with goodwill and all the high hopes for being a doctor when they start medicine. Pero it's so easy to lose that, and it's so easy to lose yourself in all the difficulties of med school. So social sciences really does come into play here. And yun, mahirap siya i-maintain pero hopefully. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Maganda yung mga inano mo na pagdating sa med. Babalik lang ako dun sa practical aspect na tanong. Sorry. Hindi, tama naman yan. Okay lang yan. So ano nga ba yung mga soc-psy courses? Psych, well, at least sa UP Manila, DevStud, Political Science, AB Soc-Psy, ano pa bang nandito? So yun, Psych, I think, Psych, di ba? Ano pa mga social sciences? Literature, ganon, history, anthro, philosophy. Siguro ang masasabi ko, in terms of classroom work or lectures or concepts, may catch-up talaga na gagawin kung soc-psy ang iyong undergrad. Kasi mas biased sa biology, chemistry, ganyan, yung curriculum natin. Kaya magka-catch up ka talaga. So medyo mahihirap siya at the start. Pero eventually, kasi magpapantay-pantay din kayo, di ba? Yeah. And I think yung mahirap kasi lang ay the terms will be less familiar. Kasi yung iba doon, although uulitin naman lahat for everyone, yung mga ibang terms doon ay familiar na doon sa classmates mo na nag-take ng ganong courses. And baka mas madali for them to maghatak ng knowledge from their past courses. So there will be some catching up, pero not impossible. At saka sa akin, yung college, hindi lang naman siya para alam mo na kung ano yung may idea ka na sa ituturo sa med school. For me, it's character building din eh. Yung mga subjects na kinukuha mo, yung experiences na kinukuha mo, it will help you become a better learner kapag nagme-med ka, become a better doctor pag namamasyente ka na. Tapos, for me, mas okay nga na may iba kang alam outside of the traditional curriculum sa med. Like kasi ako ngayon, parang yung mga inaral ko nung bio, lumabas nga siya nung sa med. Pero pa after nun, wala na akong extra knowledge na wala akong masyadong alam sa literature, wala akong masyadong alam sa history. 'Di ba? So parang ako, kung gusto mo naman talaga mag-med at willing ka mag-catch up, kahit wag ka mag-traditional pre-med, for me okay lang. Pero let's also be real na kung ang tanong ay, yung subjects ba niya nung college magagamit niya in med school? Yung mismong content baka hindi.
Pero yung mga Life natutunan skills. niya, yes. Oo. Yun, magagamit naman yun. Pero, kumbaga hindi siya lalabas sa exams, unfortunately. Walang literature course sa med. Wala naman ng ganon kapag nandun ka na. Yun, I guess yun lang. Kasi baka kung ang hinahanap mo ay magiging review ba siya. But that goes the same for other pre-med. Kasi ako din, sa nursing, whatever I learned in nursing, wala. Hindi ko na yun nagagamit, hindi ko na yun nakita ulit, hindi ko na yun apply in med school. Sige. Next. Next. Ako na ba? Ako nga. Okay, so, si Pretty. Oy, 28. sinadya. Ay, see her. Sabi niya, oy, chief complaint niya, how to find love during residency. Wala. Hoy! Hello, doctor. I am a 28-year-old second-year resident in a public hospital. I've been listening to your podcast since 2 years ago. Hehe. Would like to ask sana kung paano makahanap ng the one while in residency. Hahaha. NBSB po kasi ako and medyo worried na din ako kasi hindi makahanap ng the one tapos sobrang busy ko pa in residency. Would like to ask tips po. Hehe. I hope mapili po ang question ko. Ayan, napili na. Thank you very much, doctors, and please please keep continue doing Please help. podcast. Sorry. Help na help It is na talaga siya. entertaining and helpful to us trainees. Yay! Fairness naman. Alam mo, may nagagawa marami naman pala tayo. thank you po sa pag-recognize. Pero alam mo, nakailang ganitong question. Siguro second or third question na to na ganito. What And if even maggawa na tayo ng dating app? Feeling ko kikita tayo dun. Dating for residents. Diba? Sige, depende. Does may option kung showbiz or non-showbiz. Oo, gano'n. Parang duty, duty o hindi duty, gano'n. Oo. Surgical, non-surgical, ganyan. Oo. Diba? Oo. Pero concern talaga siya. Marami na din akong friends na not necessarily letter sender, pero nagsasabi nga na third year na sila of their residency, wala pa rin silang jowa, paano pa sila maghahanap? Kasi mahirap din talagang maghanap ng time mag-date. 'Di ba? We always say na put yourself out there, be more open to dating, mag-try mag-dating app, and kaya naman yun gawin, ginagawa yun, pero ang hirap magsingit ng time and energy para ilaan sa getting to know someone because that also takes a lot of investment, di ba? At saka din, ewan ko, ako kasi, pag namamasyente ka, pag resident ka, nakakaubos ng social battery, makikipag-usap sa pasyente. Tapos, after mo makipag-usap sa pasyente, makikipag-date ka pa, magigetting to know ka pa, papakilala mo yung sarili mo, tatanungin mo siya sa mga favorite niyang kung ano-ano, tatandaan mo, like, history ng patient, di ba? So, oo, mahirap naman talaga makipag-date during residency. So, wag na. Tsaka parang, alam mo yun, i-open up mo na naman yung sarili mo, parang magiging vulnerable ka na naman sa mga... Yan na naman. Namablema na ulit ako. Yan na naman pala. Oo nga pala. Yun. So, parang ang hirap. Okay lang yan, Besh. Magawa natin ng paraan. Naloloka ka ba? Okay, go. Ano? Ayun. Tapos, nawala tuloy yung ko. Ayun. Yung mag-date din kasi, alam mo yung, kapag may jowa ka na and matagal na kayo, likely safe space na siya for you and magiging rest or magiging some way to relax, to recharge yung date nyo. Pero kasi, pag getting to know, medyo pa yun, work pa siya. Kasi sino ba to? Bakit ko itatrust yung mga problema ko sa kanya, di ba? At saka, magpapaliwanag ka pa na, late ako nakalabas kasi nag-extend ng ganito. Lalo na kung non-showbiz, di ba? Hindi pa nila magigets. Parang sabihin mo, duty kasi ako, hindi ako pwede. Or parang sabihin, ba't wala kang energy? Kasi nga, post-duty ako. Yung mga ganun na maraming ipapakilala na naman, i-orient mo na naman siya sa buhay mo as a resident. kung non-showbiz, di ba? So, paano nga ba, Besh? Yun nga pala yung tanong niya. Next question. Wow! Sorry. So, paano nga ba? Ano ba? Start mo sa batchmate mo. Pwede naman. Hindi. Diba? Pwede naman. Wala naman siyang sinabing non-showbiz ang gusto niya. Mag-start ka sa batchmate mo, mag-filter ka, sinong straight, sinong hindi. Yun muna. Di ba nagtawa ba? Sino ba yung nag-gan? May naalala ko may nag-filter ng list. Naganyan ako. So, pero med school yun. Yung class list namin. Oo. Yung class list namin, parang print namin.
Parang kaming mga NBSB nung time na yun. Nag-print kami ng class list. Tapos, syempre, tinanggal na namin lahat ng, yung preferences namin, lahat ng straight in yung natira. Tapos, yung mga may jowa, syempre, tinanggal na namin, ganyan. Tapos, yung jowa ko ngayon, ay initially, hindi ko kinonsider. Pero nandun nga siya sa list. Ganda. But look where we are now. Tapos, may mga kilala ako na, okay, residency, hindi talaga nagka-jowa. Pero, nung nagpa-practice, parang may nakilala sila eventually. Tapos, ayun, it works out. Ang advice nung isang mentor natin, Mesh, ay, pag dumating, edi dadating siya. Pag hindi, hindi. Pero madali lang yung sabihin kung meron ka ng jowa. Oo Pero kung naman. wala kang, wow, galit na galit. Hindi, ano ba sa kanya? Pero yun, ako kung masyadong maliit yung universe ng batchmates, expand mo sa ibang year level. Kung masyadong maliit, expand mo sa ibang department. Doon ka muna sa medyo convenient kasi workplace para hindi na kayo makakakita mo siya, yung schedule, maintindihan ka niya, ganyan. So, feeling kayo yung pinaka-practical kung gusto niya talaga. Tapos pwede siyang like in-person na meet or through dating app kasi 'di ba may yung Nearby. nearby. Parang iba pala yung nearby. Near you. Parang iba yung. Ibang app pala yung nearby. O tapos. Pero at least, parang kasi baka meron na doon. Kasi marami akong kilala na success stories from dating apps. Hindi siya Pero hindi masamang universal. idea. Pero hindi masamang idea yung dating app na among doctors. Yeah, pwede nga. Tama ba? Masyado bang elitista yun? Hindi naman. Kasi kung gusto mo naman talaga na doctor talaga, edi doon ka. Anyway. Meron kasi ditong lumabas na natatawa talaga ako sa Harvard dating app. Masyadong inbreeding. Parang gusto nyo, parang ayaw nyo ba? Masyadong, it's giving royal family of the, masyadong porista yung, ayun, parang, nakalimutan ko na yung tagline. Basta basically yung tagline sinasabi nila ay, parang for Harvard, by Harvard, something na parang. Tapos in-scan ko. Tapos yung unang lumabas ay, credit card na magbabayad ka muna para makasali. Ay. May paywall agad. Magkano? Wow! Ano nga ba yun? Parang $50 ata yung one-time payment. Ang mahal naman. Ano? Mahal. Wag dito na lang, Besh. Dito na lang. May tips ka pa? Wala na. Next na tayo. Oo. From Paracetamol of Asia. Witty siya doon. 24, him. How to prep for PLE if galing sa OSI curriculum instead of traditional med curriculum. Besh, what is OSI? OSI is Organ System Integration. So, in some, tama ba? Tama. So, in some med schools, like UP, Ateneo, tama ba? And so, in some med schools, instead of yung subjects ay biochem, patho, it's organized by organ system. So, kunwari, in second year, instead na mag-aaral kayo ng hiwa-hiwalay ng pathology or pathophysiology ng mga sakit sa lungs, or pulmonary or sa lungs, ang mangyayari ay lahat ng isang module sa pulmo ay isang module na yun. So, doon nyo i-cover yung patho, doon nyo i-cover yung mga diseases, ganyan. Kaya siya organ system. Yes. As opposed to yung traditional na setup na aaralin mo yung pathology, pathophysiology, biochemistry, yes, by subject siya. Yun. Okay. Carry so, on. ang kanyang letter I, bilang isang med student na galing sa med school na may OSI curriculum like UPCMA, ASMPH, correct ka dun, Besh. Taking the PLE, which is an exam that heavily follows the traditional medical curriculum, has been kind of a staple concern by many. Because of this, I'm hearing some advice na if kaya mong as early as first year med raw, to maybe prepare in chunks. Ganun na. Pero to be fair naman talaga, ang pinaka-best preparation ay mag-aaral ng mabuti sa med school. Yeah. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero yun talaga. Asan ako? To maybe prepare in chunks para di masyadong manibago pagdating ng PLE review season. Gora bells na. That's why curious ako na if fresh board takers from OSI med schools were to go back in time, what study habits would they have changed? Would they have started memorizing 1 bacteria per day? Today, July. Tomorrow, Shigella. Wow.
Would they have started memorizing one bacteria per day for micros earliest first year? Would they have read BRS Fisho Harrison's I Am as earliest first year med? Okay, gets ko yung BRS Fisho. No, huwag ka magbasa ng BRS Fisho ng first year med. Mag-Guyton ka or Burn and Levy. Wow. Wow. Pero dapat talaga magbasa ka ng books as kung kaya. Oo. Also, perhaps we can invite UPCM Class 2023 Fresh, sorry, hindi sila fresh ngayon, PLE passers to reflect on the role of OSI curriculum sa PLE. Tapos nag-name drop siya ng maraming names na hindi natin sabihin. I think some of them are doing PGH residency now. Other topics that can be tapped sa podcast, ay, marami pala siyang sinabi. Hindi ko nabasa to. Personal study routines, review centers, percentile system of PLE. Wait lang, para productive. Personal study routines, anong masasabi mo dyan in brief? Well, in brief, tama ka na dapat nga to develop mag-aaral na ba sila agad sa PLE? Ako, alam mo, kung may babaguhin ako sa kung paano ako nag-aral, hindi ko babasahin yung BRS Fisho ng first year kasi parang best for boards talaga siya. Pero ako parang siguro at the end of a module or kung kaya a month or a semester, ang gagawin ko siguro sana nun, yung mga high yield na tingin kong magagamit ulit, ihiwalay ko na siya. Kasi let's be real, hindi lahat ng inaral natin ng med school ay lalabas sa boards. Pero meron dyan na ulit-ulit talagang lalabas. And siguro helpful kung, kunwari, ma-distill mo na ito yung mga laging tinatanong or ito yung mga laging lumalabas na topic, ihiwalay mo na siya. Parang mag-set ka na siguro ng parang blank folder or blank note sa whatever system you have. Dito lahat ng babalikan mo for boards. The rest ay hindi mo na kailangan balikan. So, to do that, kailangan siguro may konti kang idea kung ano yung mga important. Nalilitaw naman dapat sa lectures niyo kung ano yung mga i-emphasize. Yun yung para mong yung condensed na notes. Kasi helpful yun. Kasi yun na yung inaral mo pagdating ng board season mo, yun na yung mga inaral mo na alam mong high yield. Hindi mo babalikan yung trances, hindi mo na babalikan yung mga mahaba. Yun siguro yung babaguhin ko kung makakapag-ulit ako ng med school. Sige, tapusin ko na lang pala yung letter. So, personal study routines, haba pala yung pag-isa-isa natin. Review centers, percentile system of PLE, na hindi ko pa rin gets ngayon. Recommended books, resources, study tips, balancing PGH internship sched versus free time to study for PLE. In fairness, ang gandang topic yun. What kind of preparations would they change if they were to go back to their med school journey since first year? Are there regrets? What approaches could they have improved? What were their highest and lowest points in life during PLE review season? Study recommendations? And anything they wanna share para sa mga anecdotes and experiences. Thank you so much po. Alam mo, I guess mag-ano na tayo, separate PLE episode. Kasi may boards episode na tayo. But maganda siyang balikan given these suggestions of our letter sender, Paracetamol of Asia. Wait lang, anong hanapin ko? Anong episode nga ba yung PLE hanapin natin? Para sa mga nakikinig, mahanap na nila agad. Ano yun? Yun yung boards? Yung unofficial boards review. Alam mo, isa yung sa mga highest ranking natin. Naalala ko lang. Yeah, I know. Kaya, salamat sa mga ano siya? Bakit walang lumalabas? Episode 7 siya, besh. Kapag sobrang tagal na mahirap siya. Episode 7, Unofficial Board Preps 101. Ayan, isa yun sa mga highest ranking. So, go. I think it's time for a part 2. No? Tapos, yung mga bagets na. Kasi baka iba na pala yung pag-review nila. Oo baka, naman. Baka 1 bacteria per day na talaga pala ngayon. Pero yun nga. Yun yung babaguhin. Just to quickly answer her question. Na. Ako, ano nga bang babaguhin ko? No regrets. Wow. No notes. Feeling ko, yung pinakamaluwag na year level, ay hindi, parang hindi rin naman ako mag-aaral ba ako noon. Hindi, ang babaguhin ko pala ay, kung wala ako masyadong pake sa grades na mataas, magbabasa talaga ako ng libro. Kasi na-realize ko na yung mga nagsistick sa akin na topics at kaya kong i-explain ay yung mga binasa kong chapters sa mga libro. Yung mga tinrances ko, hindi masyadong nag-stick. For me, So, read books if possible. Yeah. Pero alam mo, hindi rin ako agree na parang
agree ako na mag-aral ka na ng med school, pero huwag ka masyado ma-pressure na pang boards na yung iniisip mo as first year med. Kasi parang, sa stress ka. At saka kung yung endpoint yung mo, pressure. ano yung learning experience mo, kung yun yung end goal mo, parang, Yeah. di ba? Kaya ako, if magpe-prepare ka for boards at all, prepare for the future you na mag-aaral. So, maghanda ka na ng mga materials na magiging helpful. Siguro if anything, pwede ka na maghanap ng mga ibang YouTube videos na makakatulong para maintindihan mo din yung topic, ganyan. Para pagdating ng boards, hindi lahat rote memory lang. Or, naisip ko lang, di ba sinabi mo sa akin na natutunan mo sa akin yung pag meron kang di alam, hanapin na. Yes. Feeling ko gawin mo yung ganong attitude sa med school na huwag ka sana magpalipas ng topic na, ay, sige, for the exam, tatandaan ko na lang. Like, as much as possible, maintindihan mo lahat. Hindi kailangan mastery level. Like, may idea ka lang. Para kapag binalikan mo siya, hindi na mahirap sa Familiar utak mo na familiar na siya. Kaysa yung parang pag binalikan mo, ay, hala, minumulto na naman ako ng brachial plexus, ganun. Di ba? Sorry, tinandaan ko lang talaga yun. Parang, menstrual cycle din, parang ito na naman, naaralin ko na naman di ba? Mga like follicular, luteal, ganyan. Oh. So, ayan. Pero a separate episode siguro. Last, okay. NBSB ulit, alam mo, dapat NBSB pinagdikit na lang natin yung kanina pero go. 29, she, her. No love life. Sabi ko sa'yo, marami nagtatanong nito eh. Tawang-tawa siya sa no love life. I've been a fan of your podcast since 2022. And thank you for this podcast because I enjoyed listening to your episodes, especially if I feel sad during residency, which is normal. Na-validate na yung sarili. Residency is so far the toughest in this journey, but my problem po is never pa ako nagka-love life since birth. Ha ha ha. And kinakabahan na ako. Focused kasi ako sa school kasi nga obedient sa parents. Siguro kulang din sa looks. Most non-showbiz guys tell me na they are intimidated with the fact na doktor ako. Would like to ask tips po paano magka-love life with this schedule. Gusto ko sana kiligin, hindi patayin. Kiligin din at wag puro duty. Thank you po. Ihi ka, kakakilig sa pag-ihi. Yes. Ano? Ay. Nakakakilig sa pag-ihi. Nag-stick sa akin yung na-intimidate daw yung mga non-showbiz guys. We have an episode for that. Yes, let's go Inka. Let's go. Hanapin natin anong episode ngayon. Ang sabi nga ni Inka ay, sige, hanapin? How to harot. How to harot. Ang sabi nga ni Inka, pag na-intimidate sa'yo, that's a filter. Diba? Sabi nga, hindi siya intimidating ka. They're intimidated by you. And yun na yung paraan mo to look at guys na, kasi ayaw mo ng ganong lalaki na insecure dahil successful ka or dahil doktor ka. Diba? True. Tapos ayan, nahanap ko na. Episode 55, How to Harot with Inka Magnaye. Yeah. This was a 2023 episode. So, sabing, ayan, isa si Inka sa mga tinanongan namin kasi this is a common chief complaint na. Letter sender yon, di ba? Na yun nga, paano mo nga ba gagawin? Kasi ayaw din niyang to come off as maharot, ganyan. Pero alam mo yun, it's just a matter of knowing what you want and going for it. Getting what you want. Yeah, Yun. So, again, mahirap and hindi ko sasabihin darating, I know mahirap maghintay na kung may darating ba, may magmamahal ba sa'yo, may manliligaw pa ba sa'yo, may magsasabi pa ba sa'yo ng I love you, ganyan. Pero, napunta na agad doon. Okay. Pero alam mo yun, ang sabi sa akin ng isang mentor ay, nung time na feel na niya na she's okay with herself, okay na siya with who she is, she knows what she wants, parang, nung dumating na yung person na pinakasalan niya, naging na siya, parang hindi na siya something that she needed to have, it's not something she needed to happen anymore. But nung dumating, masaya siya. Yes. Wala So that's very inspirational para sa letter sender kay NBSB resident. Pero, yeah. Bibigyan mo talaga ng time kung gusto mo talaga. Pero, huwag ka rin masyadong mamablema na
na walang darating na during residency. Kasi hindi lang naman hanggang doon yung buhay mo. Meron pa namang, buhay ka pa naman after residency. Kung magpa-practice ka na, mas marami kang time. So, huwag kang ma-pressure na magka-love life during residency. Kung external man yung pressure na to. Ito, practical tip lang. I really like happy crushes. Kahit di full-on date. Pero, masaya ako kapag, kasi ang gusto niya kiligin eh. Ako, nakukuha ko yon from To be happy fair. crushes. Oo. Kasi kahit naman, di mo naman, let's say, di mo naman jojowain at di naman kayo, like from afar, di kaya kilala, di mo rin siya nakakausap pa. Pero, yung alam mo yung something that brightens your day lang. Oo. Pag nag-round siya, pag same kayo, may manage kayo. Oo, Ganyan. Tapos tanong mo, ikaw pala yung renal ni ganyan. Yeah. Ganyan. Oo. Wala. At least, band-aid solution sa kiligin. Kung gusto yun lang naman ang gusto niya. Yes. Ang galing. Kasi, para lang may something. Kasi nakakilig yung mga chance encounter na parang, sabay kayo sa pila, sa mess hall, ganyan. Sabay kayo nagko-code. Ay, parang iba. Parang iba. Ayan. Ayan, natapos na natin ang ating, mga letter senders na bambilisin nating sinagot. Pero alam mo, ang dami pang pwedeng pag-usapan talaga. And, dahil dyan, hindi pa talaga matatapos ang podcast na to. So, we will continue for 3+ years and more. Kasi nga, ayun, ako nag-enjoy pa ako sa ginagawa ko. Ikaw ba? Pressure. Wow. Ay? Hindi, excited na nga rin ako kasi mag-face-to-face recording na ulit sa studio ng TPN. Yes. So, bongga yun. Tapos, with the pwede sofa. tayo mag-invite ng guest. Yeah. Diba? Invite ng guest. Merong TV na background ng kwentong call room. May mga mic stands. Ganyan. Ano pa ba? Wala lang. And sabay na tayo sa mga natin, sa mga intro. Sa spiel. Diba? Yes. I'm really looking forward to in-person podcast recordings with you. Parang highlight ko yun lagi. I mean, masaya rin naman to. Oo, pero iba rin kasi yung energy pag face-to-face. Diba? Bakit? Wow. May hampasan, may parang mga tingin ng parang, may ganon, diba? Walang lag. Oo. So yan, soon, Besh. Malapit na. Oo. Magkakaroon tayo ng magkakaroon tayo ng welcome back. Tingnan mo? Ito yung hindi ko talaga gusto yung mga ganituhan sa online. Parang, ano yun? Diba? Magkaka-welcome back JB episodes tayo. Bakit? Bakala ka. Na-invite niyo na ba yung guest dyan? Pumayag ba yung guest? Sino ba yung guest dito? Ako. Ay, bakit may choice ka ba? Wow. Okay. Punta ka dito, bala ka. Lahat ng pwede nating itanong kay JB, tanong natin. Yeah! I love it. Excited na ako. Pero, marami pa tayong announcement. O, isa-isahin natin, Be. So, ulitin ko muna na yung order of, yung schedule ng ating episodes ay mag-drop na yung episodes every Monday, 5 p.m. And then, a highlight will be released every Tuesday naman. On Spotify and all social media pages. Which segues to our next announcement. We have a new platform. Ayan. Yes, we are on LinkedIn now. Hindi. Ngayon meron na tayong YouTube channel. It's our vlogger era. Hindi kasi, bakit nga ba tayo mag-YouTube na? Kasi, ano nga ba? Kasi maraming nagsasabi na, ba't wala kayo sa YouTube? Or parang, yung TPN din, ina-encourage na tayo mag-YouTube, diba? And not everyone has Spotify. Ano tawag pronunciation doon? YouTube? 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 Parang YouTube ata. Sorry, ano yan? Spotify. YouTube. Spotify, hindi lahat merong Spotify. Hindi lahat naka-premium, kagaya ng isa dyan. Sure. Well, di naman ma-apektuhan yung podcast. Anyway. So, yung YouTube din, I guess kunwari kung sa Facebook mo siya mahanap, mas ma-direct ka, mas accessible yung YouTube for a lot of audiences. Talaga? Kasi yung mommy ko, pag sa Spotify, pag may something sa app niya. Kasi nga, feeling ko kasi lalo na yung mga nasa older audiences natin, kung di nakapag-download ng Spotify, kung naka-Apple, syempre wala tayo sa Apple Music.
Tapos kung wala silang Spotify, hindi naka-download, YouTube. So, magkaka-YouTube na nga. So, ibig sabihin ng Besh ay, tama ba? Yung napag-agrihan natin, lahat ay video episode na. Oh my God. So, kung Wala gusto nang nyo magtatago. wala. So, kung sa Spotify, meron pa ring lalabas na audio episodes. Audio only. Audio only. If gusto mo makita yung mukha namin sa episode na yun, nasa YouTube na din siya. Yeah. Pero sa Spotify, magkakaroon pa rin tayo ng mga video episode for special occasions. Yeah, special guests, ganyan. And pero sa YouTube, foresee, video na lahat. Sige, go. I foresee na dadami naman yung mga video episodes natin. Kasi nga, susulitin natin yung pagbalik mo. Kasi nga, face-to-face na ang karamihan nung tama, may chance pa. Wag na tayong mag-Zoom pag tayong dalawa lang. Face-to-face, no? Okay. Okay. Walang nagawa. Oo. Okay. So, kailan ilalabas? Kailan ang episode sa YouTube? Same din, di ba? Ngayon talaga nag-uusap. Oo. Mondays, 5 p.m. So, lalabas yung full episode sa YouTube at sa Spotify ng Mondays, 5 p.m. Pero yung highlights, saan pa rin? Sa ibang channel social pa rin? Media. Yes. Social media. Okay. And yun nga, if you want to see more episodes, we drop new episodes ngayon every Monday, 5 p.m. na. So, pwede nyo rin balikan yung past episodes natin on Spotify pa din, no? Siyempre, yung YouTube, hindi siya retroactive. So, yung magsa-start pa lang siya after this episode is released. Yes. Correct. Okay. Tapos, Ano pa? Meron pa bang i-announce? Wala naman na. Okay. Sige. Bakit? Paisip ko. Bakit hindi ko ba i-announce? Ano ba kaya announce? Personal? Wow. Personal. Uy! Tayo dyan. Bahala na sila. Tapos, ano pa? Meron pa? Wala na. Wala na. Pero kung nagustuhan niyo episode na to, yun na, sinabi ko na. Magda-drop tayo ng episode na every Monday. Ay, sorry, spill mo na ba yun? Nakala ko. Spill ko na yun. May ka lang. Hindi mo kasi sinunod yun. You can also follow us on social media for more chika and updates. Kailangan talaga in person We're kwentong Callroom Podcast on Facebook, at Callroom Podcast on X, Instagram, and Threads. Ito yung pinakamagulong episode. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server kung saan pwede kayo makichika with us at iba pang mga ka-callroom. At mas magiging consistent na kami dyan, promise. Kasi pagbalik ko na, mas may time na mag-facilitate ng mga live recording. Okay. Live recording! Yay! So each week, meron din tayong episode question that we post on IGX and Discord. Makisagot sa question of the week. Friday pa rin, di ba? Every Friday. Just checking. Every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going. At sa mga gusto mag-submit ng questions, concerns, at chief complaints, open na open pa rin ang kwento mo sa Callroom, a Google form where you can submit your questions to us like our letter senders earlier. Kung mapili ang kwento mo, pwede namin sagutin in one of our future episodes. The link is pinned in our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Yay! Happy anniversary, Besh! Happy anniversary! Sana you keep doing this with me. Palagi mo, ito lang ba yung... Hindi ko pa lang mapapangako, no? Kung ito lang yung first and last episode na anniversary na magkahiwalay ang recording. Hindi natin mapapangako, pero hindi tayo, ako, wala akong balak tumigil. Sana ikaw din. Kasi din, may reflections pa. Parang magbabanta. Sana ikaw din. Hindi kasi parang kung kunwari dumating yung time na one of us ay hindi na kaya, parang ayoko ding mag-podcast mag-isa. Kung wala. O separate episode na yung hindi kaya. May episode. Okay. Alright, sige. With that, I'm Ella. Tsaka na episode na. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.